Hmm. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Welcome to our midweek prayer and worship celebration. Naririnig niyo naman po ako 'no? Okey naman po. Kumusta po ang lahat? May I request, kindly open, your camera if possible po and paki-mute na lang po din yung mga mic niyo po sa ngayon. And if you have an invited guest with you tonight, please use the chat box to send a direct message with their name so we can recognize and pray for them. And let us now prepare our hearts for worship as we begin with an opening prayer. Let us all bow down our head and feel the presence of the Lord. Our Almighty Father, our loving God, we gather in your presence today, both near and far, united by technology and the spirit of worship. We come before you with hearts full of adoration for your majesty, power, and grace. You are the Alpha and Omega, the beginning and the end, the source of all life and love. Yet, Lord, we humble ourselves before you in confession, acknowledging our shortcomings, our mistakes, and our sins. Forgive us, O God, for the times we have fallen short of your glory, the times we have strayed from your path, and the times we have neglected to follow your commandments. May the songs we sing, the prayers we lift up, and the words we hear be pleasing to you, O God. May your presence fill this virtual space, touching each of us in a unique and meaningful way. We surrender this time to you, Lord, and invite your Holy Spirit to move among us, guiding our thoughts and actions. May your name be glorified in all that we do. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay aawit sa ating Panginoon ng sabay-sabay. Let us give thanks to our God. Salamat sa binigay niyang kalakasan. Salamat sa binigay niyang kagalingan. Napakaraming bagay po na ating dapat ipagpasalamat sa ating Diyos na buhay. Tayo po ay sabay-sabay umawit sa ating Panginoon. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. It's good to give thanks to our Lord. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat
Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. All glory to our God. Salamat, salamat sa buhay ni binigay niya. Again, let us sing together. Sorry, may patalastas. Because it's smelly and it needs bleach, I do the dishes. Because it's smelly and it needs bleach. Muli tayo dumulog sa pag-awit sa ating Panginoon. To prevent malodor, leaving no trace behind. Sorry, may patalastas. Fairy with 3 times grease cutting power cleans and prevents malodor. Muli nating purihin ang ating Diyos sa isa pang awitin, ang banal mong tahanan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makanii ka at sa'yo ay pumisan. Minsan pa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makanii ka at sa'yo ay pumihisan. Loobin mo ang buhay ko'y gawin banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa iyo, Panginoon.
Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay umihisan. Loobin mo ang buhay ko'y gawin banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Loobin mo ang buhay ko'y gawing banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. O daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y gawing banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon, ngayon at kailanman. Sa iyo, Panginoong Hesus, ang lahat ng papuri. Amen. Heavenly Father, we praise you, we honor you, Father God. Tunay nga, Lord God, without you, Lord God, we are nothing, Lord God. And sa ngayong gabi, Lord God, bago kami mag-start sa aming gagawin, Lord God, suriin nyo, Lord God, ang aming mga puso, Lord God. Pakilinisan nyo, Lord God, kami, Lord God, bago kami mag-start sa gawain ito. Forgive us, Lord God, for those, Lord God, ng mga times, Lord God, na nakagawa kami, Lord God, ng hindi maganda, Lord God, sa paningin nyo, Lord God, intentionally, unintentionally, Lord God. Those our yung mga shortcomings namin, Lord God, we ask for your forgiveness, Lord. And tunay nga, Lord God, na without you, we are nothing, Lord God. Sa bawat decisions, Lord God, na gagawin namin, Lord God, kapag wala ka doon, Lord God, we fail yun, Lord God, and we just ask your wisdom, Lord God, and confidence, Lord God, sa araw-araw naming pumumuhay, Lord God. Lord, sa ngayon, Lord God, ngayong gabi, Lord God, nilalapit namin sa inyo, Lord, yung prayer concerns, Lord God, ng mga kapatid ko, Lord God, for Nanay Alicia, Lord God, na patuloy po nakagalingan, Lord God, sa situation niya ngayon, Lord God. I pray, Lord God, na samahan niyo siya, Lord God, sa kanyang papagaling, Lord God, touch her bodies, Lord God. And I pray, Lord God, na wala pong imposible sa inyo, Lord God. And you are our
healer, Lord God. And I also pray, Lord God, sa buong Manibu family, Lord God, na patuloy po, Lord God, na nagbabantay, Lord God, sa kanilang nanay, Lord God. Lord, I pray na bigyan niyo sila, Lord God, ng kapayapaan, Lord God, sa lahat ng member, Lord God, ng kanilang family, Lord God. Give them, Lord God, yung provisions, Lord God, na kailangan nila, Lord God, para kay nanay, Lord God, sa patuloy pong pagpapagaling niya, Lord God. We also pray, Lord, for Mommy Bell. And praise God, Lord, kasi yung nagpapatuloy po, Lord God, nag-improve po, Lord God, yung kanyang sleeping pattern, Lord God. We pray also, Lord, for yung appetite, Lord God, sa pagkain niya at patuloy pong kalakasan, Lord God, sa araw-araw, Lord God. And I pray, Lord God, para sa mga magkakapatid, Lord God, na I pray na bigyan niyo sila, Lord God, ng kapayapaan, Lord God. Patuloy niyo po silang bigyan ng wisdom, Lord God, sa pag-aalaga sa kanilang kay Mommy Bell, Lord God. And I pray, Lord, in your perfect time, Lord God, ay lahat po magiging smooth, Lord God. And we also pray, Lord, for Nanay Conchita, mother po ni Sis Remy, na patuloy po nakalakasan at kagalingan, Lord God, sa kay nanay, Lord God. I pray, Lord God, na anuman, Lord God, yung ititake niyang medicine, Lord God, ay i-bless nyo, Lord God, at i-provide nyo, Lord God, yung provisions, Lord God, na kailangan ng family, Lord God, sa pagtuloy, Lord God, ng kanyang kagalingan, Lord God. We also pray, Lord, for Anawin Lorio, na-diagnose po for breast cancer. Lord, you are our healer, Lord God. Wala pong imposible sa inyo, Lord God. I pray, Lord, na i-touch niyo, Lord God, yung katawan niya. And I pray for also, Lord God, for comfort sa family and even kay Anawin, Lord God. Bigyan niyo siya, Lord God, ng kapayapaan, Lord God, and strength, Lord God, na nasa iyo lang siya, Lord God, na lumapit, Lord God, because you are a God of healer, Lord God. You are our Jehovah Rapha, Lord. And we also pray, Lord, for financial provisions, Lord God, na gagamitin ng family, Lord God, sa kanyang mga check-up, Lord God, at sa mga pagpapagaling, Lord God, sa kapatid namin ito, Lord. We also pray, Lord, for Nathan, Lord God, healing for Nathan, Lord God. 7 days na po siyang may sakit dahil po sa tonsillitis, Lord God. And Lord, bantayan niyo po yung batang ito, samahan niyo po siya, bigyan niyo siya ng kalakasan, Lord God. Touch his body, Lord God. I pray, Lord God, for Ate Jobs and Kuya Fred, Lord God, na bigyan niyo sila ng wisdom, Lord God, sa pagsama nila, Lord God, kay Nathan. I pray also, Lord God, na gumaling na siya soon, Lord. Kasi, Lord, mag-undergo siya ng DepEd exam, Lord God. We also pray, Lord, na i-ready niyo yung isipan ng batang ito. I-ready niyo yung katawan, Lord God, puso't at isipan, Lord God. And I pray for smooth recovery, Lord God, kay Nathan. We also thank you, Lord, for baby Macy, Lord God, sa kagalingan ng infection, Lord God, at sa naranasan ni baby, Lord God. And we praise God, Lord God, kasi na-discharge niya siya sa hospital, Lord God. And we pray, Lord God, na patuloy niyo pa rin po siyang samahan, Lord God, sa pagpapagaling, Lord God. Lord, ngayong gabi, nilalapit namin, Lord God, ang lahat ng prayer concerns, Lord God. You are our God of healer, Lord God. You are our Jehovah Rapha, Lord God. And wala pong imposible sa inyo, Lord. And ngayon pa lang, Lord, answers are on their way na po, Lord God. And we just wait, Lord God, for the result, Lord God. And we just pray, Father God, na patuloy nyo kaming samahan, Lord God. Especially, Lord God, sa mga nilapit namin sa inyong mga prayer concerns, Lord God. Lord, thank you, Lord, for this opportunity, Lord God, to naipag-pray, Lord God, ng mga kapatid kong ito, Lord God. Patuloy niyo pong kaming gamitin, Lord God, sa ministry mo, Lord God. Patuloy niyo po kaming gamitin, Lord God, bilang takalan, Lord God, ng mga blessing niyo, Lord God, sa mga taong nakapaligid sa amin, Lord. Thank you, Lord, and we pray for the smooth, Lord God, ng buong ang celebration nito, Lord God, from the start to end, Lord God. Patuloy niyo po kaming samahan, Lord God, and keep us inspired, Lord, for tonight. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.
Ayan, praise God. Wala po tayong bisita, no? Wala akong na-receive na message. Okay, so let's proceed po sa ating announcement. Ayan, we have an exciting announcement. I think na-announce na din to last Saturday. This coming Saturday, we will continue our mission training with an apologetic series. Yun nga, natapos na natin yung session 1 tsaka session 2. So this coming Saturday, session 3 na din po. And next Saturday, June 22, yung session 4. And right after ng worship service po ito, at 5:30 to 7:30. And it promises to be an insightful and enriching session. So mark your calendars and join us for this important training po. And now, yes po, ito din po yung church calendar natin. Ang mga gaganapin. So, sa mga father dyan, wag kayong mawala next week para sa ating Father's Day celebration. And then, yun, continue po sa June 22. And then, let's proceed. Let's continue to worship our God with a time of testimonies. Yan, we encourage you to share how God has been working in your life and the blessings you have experienced. Please unmute your mic po kung sino po ang gustong mag-share. May Pasensya na po. 3 Ako na volunteers. O yan, go ate. Go. sobrang nagpapasalamat lang po ako talaga sa Panginoon dahil napakabuti niya. Masaya po akong binabalita sa inyo na nakauwi na po uli yung asawa ko sa bahay namin. Ayan, kasama na po siya ulit ng anak ko na bunso. Nung isang araw pa pala siya nasa bahay, nung Friday pa pala, na hindi niya alam. Masaya ako na nakasama niya ulit yung anak ko at magkakasama na uli sila sa bahay namin. At sobrang nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagsagot niya sa mga prayers ko. Hindi man exactly yung pinaka-prayer ko, pero unti-unti nagkakaroon siya ng liwanag. Masayang masaya ako na kasi kung nasa bahay siya, makakausap ko siya, magkakaroon kami ng moment na makakapag-pray together. Unti-untiin ko ulit siya na ilapit sa Panginoon. Siguro ito talaga yung may nangyari na problema, pero way ng Lord siguro yun para maging mas strong kami. Yun, 'di ba sabi nga lahat may dahilan, 'di ba? Mabuti man o hindi. 'Yun ay kalooban ng Panginoon. May dahilan ng Panginoon kaya nangyari ang mga bagay-bagay. And I thank God sa opportunity na muli nakapagpaawit ako online. ng pakiramdam ko, boses ko sa Diyan pa ba sa Tibet? Wala ata yung kuan niya. Nawala po. Wala pa sa Tibet. Praise God. ayun, wala Ayan. po ako. Ayun si ate. Huminaya Kaya nga, tayo ate. ng internet namin. Ayan, tutuloy ko pa ba? Ayan, yun po, sobrang nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa Panginoon.
sa mga surprise sa maliit na buds ng headset ko, yung shop, binigay na lang sa akin yun, hindi na pinabayaan. Kaya sabi ko, maraming paraan ang Diyos na para i-comfort tayo. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Salamat, kaya wala akong ibang alam na sabihin kundi salamat sa Panginoon sa lahat-lahat na ibinigay niya sa aking probisyon, kalakasan, kagalingan. Yun lang po, sa Diyos po ang ating papuri. Ayun, praise God. Praise God sa libreng headset eh. Tama po ba yung narinig namin? Praise God sa lahat ng blessings. Ayun. Sino pa po ang gustong mag-share? Unmute lang po. Ako na sis. Ayan, I just want to praise the Lord for His faithfulness. Feeling ko ano lang, it's not so long ago na nag-start ako sa work ko na walang kamalay-malay about sa business ng company ko, but when the Lord really bless, He will really bless, and He has proven His faithfulness to my life. Especially to my work, this a big proof na He's really a God who is faithful. Ang dami ng napagdaanan ng companies namin, dumaan na kami ng merger, and I just realized few days ago na 15 years na pala ako exactly this Friday. So I just praise God sa protection niya and sa faithfulness niya, sa wisdom na lagi niyang binibigay every day. Akala ko nung nag-join ako, hindi ako makakatagal kasi the industry kung saan ako ngayon, takot ako before sa numbers, but I'm in this industry na patuloy na sinustay ni Lord. So praise the Lord sa 15 years na pagsama niya, and for more years. Praise the Lord. Oh, praise God for the 15 years. Grabe. Sino pa po? Last na. Wala na ba? Ako na ba? Ako na lang? Yung presider na daw eh. Ayun, I praise and thanks God sa opportunity. Second time ko pa ata ngayon mag-preside. Ayoko talaga ng mga ganitong mga pangyayari. Kasi alam niyo talagang takot na takot akong magsalita sa madaming tao. But praise God sa confidence na binigay niya. And alam mo yun, walang imposible kay Lord. And praise and thanks God dun. Yun din, hindi pa ako nag-1 year sa work ko. Sana same kay Ate Elisel, mag 15 years din. Kasi parang yun nga, 36 degrees din yung wala din akong kaalam-alam. But praise God, yung alam mo yun na day by day natututo ako, and ang sarap lang sa feeling na may kumpanya palang alam mo yung bina-value ka ng mga tao sa paligid mo, mga kasamahan mo, lalong-lalo na yung amo mo, yung boss mo. Yan. Praise God po. Ayan, wala na talaga. Hirit. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, reserve na lang next week ulit. Okay, and now let's proceed po sa ating corporate prayer. Everyone is encouraged to please unmute your mic at tayo po ay manalangin ng sabay-sabay. As I mentioned, each prayer focus po. And let us pray. O Lord God, we come before you with hearts open and spirit attuned to your presence. We thank you for this opportunity to bring our requests before you, knowing that you are a God who hears and answers prayers.
As we engage in this time of prayer, may your Holy Spirit move among us, leading, comforting, and empowering us. May our prayers be lifted to you as a sweet fragrance, pleasing in your sight, O Lord God. We lift up to you, O Lord God. Let us all pray for our missionaries, for their safety and protection, especially for those who are in countries where sharing the gospel is very difficult. Let us all pray po. Panginoon, thank you, Panginoon, sa kabutihan mo sa buhay ng mga Kristiyan, pinahingis na naman sa bawat. We pray for their protection, for their safety, everything. Awa mo sa siyang kami. Pag-ingatan mo siyempre ng kalakasan ng buhay ninyo, for everything na bitaran sila, everything na speak with you. Kasi in these places of the Panginoon na yung will spread it because the gospel so that is in their lives, being their safety, Lord, covering protection, covering inat mo sila sa iyong mind, yung basic Panginoon, so them Panginoon with the Holy Person, Jesus Christ, and everything. Ano sa buhay, maraming salamat sa buhay nila. Jesus, we pray. Amen. Sa pagsunod sa Let us all pray that God will raise more committed missionaries in doing worldwide evangelism. Pray that God will always refresh them with His presence and fill their hearts with the joy of serving Him. Let us pray. And then we praise, we lift up in prayer, Panginoon, Christ, Panginoon. We pray, Lord God, na patuloy kang umila sa puso ng bawat lingkod mo, Lord. Tatas, Panginoon, na maging committed po ang bawat lingkod mo, not only those people na nasa Philippines, but each and everyone who believe and follow you, Panginoon. Lord, we do the work, Panginoon, na pinagkatiwala mo sa mga great mission to evangelize, to show you, Panginoon, and Lord, Father God, pray ikaw po mag-yan na refreshments, refreshments na everyday, yung kalakasan, yung kagalaan ng paglilingkod sa panahon mapapagod sila pa yun, ikaw maging kagalakan nila, ikaw pa yun maging kalakasan nila pa yun, let your Holy Spirit, Holy Spirit, passion mo tumoy, feel na pa yun sa pagtulog, yun pa yun, Lord, comfort them every day, step in them, oh God, full of magkakang namin, joy pa yun namin, serving pa yun, bawat araw, God, sa challenging task po yun, pero Lord, kaya mo pa yung makita nila yung return ng bahay ng kanilang ginagawa. Ngayon, maraming salamat. Dakilang Jesus, we pray. Amen. Let us all pray for every Christian church to have the heart and desire to support the missionaries on the field. Let's pray. Lord, Ilan Diyos na salamat po sa nakataon na ito. Church, Panginoon, they have to decide to support those people in the field, Lord. Pangangailangan nila not only financial needs, but to pray for them, to have a support system, Panginoon, ng bawat iglesia na tulungan mo po ang bawat church na maging Panginoon is committed to mga tao, Panginoon, na ginagamit ng mission to bless these churches, Panginoon. Please walk from to share, Panginoon. In Jesus' name we pray. Pray for their boldness and wisdom on how they can penetrate those specific ethnic groups and other people in the community. Let us all pray. Lord, patuloy mong tulungan kayo na mga lingkod mo. Professional, Lord, may Panginoon, sa mga lugar, Panginoon. Mas yan, makatag po kayo na sa lugar ng isang ilagay mga taong tutulong sa kanila para magawa nila ang pinapagawa mo sa kanila. Dahil Diyos, help them, Lord, na mag-blend sila, Panginoon, sa ethic. Matutunan nila, Panginoon, yung tamang Panginoon, Panginoon, Lord, makapenetrate sila very soon and easily sa mga ethnic group na to, sa lugar na to, Panginoon, sama sa Lord, help them, Panginoon, keep them. puso, Panginoon, dahil sa makikilala ko nila, God, in Jesus' name, I pray. Amen.
Let us pray that God will connect them to those people who can help them easily blend with locals of certain locations. Kami po sa Panginoon. Para sa Panginoon ng pagsa sa Panginoon, especially Panginoon, para sa mga tao Panginoon, nagagamitin mo sa Panginoon, para sa mga kaibigan Panginoon, sa lugarin sa kapit, as they do sa amin Lord, Turuan niyo po we ng pray for the God na i-release sa kanilang lahat. So, para madali po pave the way for them, Panginoon, for these people that you will use to show your gospel. sila Panginoon magkakaroon ng Pagdala ka ng mga tao, Panginoon, gagamitin mo, Panginoon, sa buhay nila, pagalingkod nila, Panginoon. mga taong ito. Tapos ang Panginoon, Kahit to bless them, God. Even those people na itatin mo sa buhay nila, dalayan po namin, pagpalain mo sila, mightily, at ang Panginoon, sila sa doon sinunod. Amen. them to speak about you, Lord Jesus. Let us together praise and thank the Lord for the lives of all the missionaries on the field. Pray for their families, health, and financial needs. Let us all pray. Tunay na Maraming salamat po sa mga tao na ito na committed na naglilingkod para sa iyo, Panginoon. Sharing your good word, Panginoon. Sharing Jesus for those people, Panginoon. Na hindi kaya natin. Salamat po sa buhay nila. Patuloy mo silang gamitin. Patuloy mo silang palakasin. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Ito po mabigay sa kanila yung kalakasan, yung health nila, yung good health nila, especially Panginoon, sa mga lugar, Panginoon, na Lord, quite dangerous, Panginoon. Ito po kami na mag-bless sa kanilang pamilya. Ingatan mo po, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon. And Father, we pray to Lord, na pangangailangan nila, ikaw po, nakikitain po ang kailangan nila, pangkailangan nila, pangkailangan nila sa iyo, pangkailangan nila, pangkailangan nila, pagpapala sa buhay ng bawat lingkod naman ito. Maraming salamat po for their lives, because of them, Panginoon. Marami, Panginoon, nakakakilala sa living that isolated places, Lord, na hinihinig ka because of them. Bless them. I believe, just pray. O Lord God, our Almighty Father, we thank you for the privilege of coming before your throne with our requests and praises. We commit all that we have prayed for into your hands, trusting in your perfect timing and your unchanging faithfulness to answer according to your will. We offer these prayers with the hearts full of gratitude and faith, trusting in your goodness and sovereignty over all things, Lord God. We bring back all the praises, thanksgiving, and honor to our Lord and Savior, Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. For our scripture reading tonight, please turn to Book of Psalm, chapter 46, verse 10. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Praise be to God for the reading of His Word. To delve deeper into the power of worship in stillness, let us all welcome Brother Kino. Thank you, Madam. Okay. Idol kita, Shiva. Okay. Bago tayo mag-start, syempre, pag speaker ka, advantage mo mag-testimony muna, di ba? So, grab ko na yung opportunity to share ko lang very quick. So, praise God kasi nung last week, na-assign ako sa Al-Ain for a week. So, ang ginawa namin is to observe yung hospital operations. So, actually, nag-start yun. I don't know if nakakontribute yung commentaries ko nung KPI ko. Kasi yung comment ko dun sa KPI ko is magkaroon man lang yung mga corporate staff na exposure sa hospital operation. Nang sa gayon,
malaman talaga namin, especially sa department namin as a financial planning and analysis. So at least makita talaga namin ano yung mga ins and outs, kung ano yung mga nangyayari within the operation. Nang sa ngayon, makabigay kami ng reasonable na analysis sa mga hospital directors and ganyan. So praise God for a week na observation. Kasama ko yung director ng finance tsaka director ng HR namin. So such a blessing talaga na sa ganun, ang dami kong nalaman, ang dami kong natutunan sa pag-visit sa, yun nga lang, medyo malayo sa Al-Ain. Pero okay lang rin kasi sinamantala na rin namin as a family na mag-tour na rin. So sinama ko si Carol tsaka si Kenzo, nasa nag-check-in kami sa hotel. So praise God dun sa blessing. So now, magandang gabi po sa bawat isa sa ating midweek celebration. Okay pa ba lahat? What's up? So, I know most of us, so karamihan sa lahat, pagod na, alam mo yun, galing sa work, galing sa mga kanya-kanyang activities sa araw-araw, work man yan, businessman yan, pag-aalaga sa mga anak, ayan. Pero praise God kasi andito kayo, ilan tayo? 33. So 33 committed na nakikinig at gustong mag-aral sa salita ng Diyos. So praise God sa buhay nyo. Kaya kasi pwede naman tayo mag-skip, 'di ba? Pwede naman natin skip tong oras na 'to. Na pwede na lang na tayo magpahinga, 'di ba? Basta ano lang huwag kayong mag-off ng cam tapos mag-a-alarm kayo tapos gigising kayo pagtapos na. Hindi, loko lang. Biro lang. So, mabilis lang to as in, hanggang 11 lang. Char. So, before we start, pwede ko pang iyasang bawat isa na, for sure, familiar kayo sa kantang to. Dugtungan nyo lang. Yung kanta ni Morissette. Alam nyo to. Second verse lang, tapos chorus. Okay ba? I-play ko siya ha. Lalagalag sa katinig, naliligaw, nalilito, ano nga ba ako sa'yo? Sino nga ba ako sa'yo? Dito sa aking pagkakahimlay, sa dibdib ko ay parang may nakatakan, walang kasing mungkot, Narinig nyo? walang kasing sakit. Gusto ko nang bumitaw. Oo, teka lang. May napapakanta na. So, tinigil ko na kasi baka mamaya ma-carry kayo. Baka mamatay itong Zoom. Baka So sabi bumitaw nga, yung internet. so sino dito sa atin ang matendong worship team training 1.0? Siguro naman majority dito lahat, no? So yung mga ganong kanta, sabi nga nila, hindi pang personal lang, hindi nakakabigbigay ng glory kay Lord. Tama po ba? Kasi mas nakakadagdag lang ng emotions, tsaka mas, alam mo yon, mas nadadagdag lang yung pigati. Wow, pigati. So tama po ba? Kaya wag niyo akong bibitawan, mag-aaral pa tayo, okay? So, kidding aside po, may question ako, have you ever experienced or some point in our lives na, yun nga, gaya ng sinabi sa lyrics na gusto nyo nang bumitaw sa mga challenges or gusto nyo nang mag-stop, magpatuloy sa mga challenges na nangyayari sa buhay natin? Meron po ba? Karamihan sa atin. So, ano ba to? Ano bang yung mga nangyayari normally na pagsubok sa ating buhay? Like ito, like sa work, sobrang taas ng yung pressure sa work, sobrang high expectation sa iyo. Ano pa? Yung walang katapusan na bayarin, hindi nauubos. Ano pa? Yung walang tigil na gamutan. Ouch. Yung maintenance mo, ganyan. O, tapos ano pa? Pag-aalaga ng mga bata, 'di ba? Marami pa. So, what do you usually do pag dumadating tayo sa point ng buhay natin na to? Kayo na lang po makakasagot niyan. So, when everything seems too stressful or overwhelming, what do people usually do? Ano sa tingin nyo? Normally, ito yung nangyayari. People usually turn to eating. Tama? Kaya na pa tayo eh. Sometimes, you turn to
binge watching. Alam mo yon, yung isang upuan lang, buong series tapos mo na. Ano pa? Turn to shopping to alleviate the stress or yung feeling na overwhelmed sila. However, have you ever thought of turning to worship? Natanong ba natin yan? Na-try ba natin yan? So tonight, we will find out that what God really wants us to do when these things happen. When our lives get too chaotic or stressful or overwhelming. Lord says one thing, mga kapatid. Be still. Know that I am God. And that worshiping in stillness is powerful. Before we start, let's pray. Heavenly Father, we praise you, we honor you, Father God. Lord, thank you sa opportunity na to, Lord, na makapag-share, Lord God, sa mga kapatid ko, Lord. Lord, gamitin nyo lang po ako bilang mouthpiece mo, Lord God. Ano man, Lord God, yung ilalabas, Lord God, ng aking bibig, Lord God. I-bless nyo, Lord God. And Lord, itago nyo lang po ako, Lord, sa inyong likuran. Kayo lang, Lord God, yung makita. And kayo lang, Lord God, yung mag-glorify, Lord God, sa gagawin namin ngayong gabi. Thank you, Lord, for this opportunity. I pray, Lord God, na i-bless nyo yung mga taong nakikinig, ready their hearts, Lord God. And thank you, Lord, for this opportunity, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So our passage for tonight is from Psalm 46:10. So ang title po nito ay The Power of Worship in Stillness. Ulit, banggitin ko po ulit, dito po siya sa Psalm 46. ESV po yung kinuha ko. Basahin ko po ulit. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nation. I will be exalted in the earth. Quick background lang po tayo ng Psalm 46. To paint a clear picture and for us to better understand Psalm 46, let me share with you what was happening with Israel when this psalm was written according to the Bible scholars. And based na rin po sa ni-research ko po. This psalm was probably written around the time that King Sennacherib of Assyria invaded Judah. Yung pinipaint na picture ng psalmist was clear parallels to particular events sa history ng Israel at kung anong ginawa ng Lord sa troops ni King Sennacherib which foiled his attempt to invade Jerusalem. So when King Hezekiah first heard about the things that the Assyrian king was already doing, nag-ano na siya, nag-preemptive measures na siya. Anong ginawa ni King Hezekiah? Ni-repair niya yung sirang walls, nag-build siya ng mga towers, tapos additional pa, nag-reinforce siya ng additional walls dun sa existing wall nila. So wall, something ganyan. So he even went to encourage na sa yung mga people ng Judah na wag silang ma-dishearten, huwag silang ma-discourage kasi ang kakampi nila si Lord. Alam mo yun, yung confidence ni Hezekiah, the Lord really encouraged the people. So may mali ba sa ginawa ni Hezekiah? Doon sa response niya sa adversity by making preparations, reinforcing the wall, building forts to prepare for war. Siyempre wala. Ginawa lang, tama naman yung ginawa niya. Ginawa lang niya yung kaya niyang, yung pwede niyang gawin para ma-protect yung people of Judah. Admirable nga din kasi dinawala yung confidence niya kay Lord. Kaso, the Assyrian king began to insult the Lord. He went to discourage the people of Judah na walang magagawa yung Diyos laban sa Assyrians. Just as he destroyed all the other gods of all nations. He conquered, ganun din daw niya wawasakin yung Diyos ng Israel. Pero by the way, sino nga bang sumulat nitong Psalm 46? Dito po siya, nilagay ko po siya sa baba. Written by the sons of Korah along with 10 other sons. So, other than that, may mga contributions sila doon sa book ng Psalms. So, itong 3 descendants of the line of Korah, ano to, mga best of the best to, mga musical masters to, yung mga ano talaga sila during the time of David. Sino sila? Ito si Heman, Asaph, and Ethan. So,
how did King Hezekiah and Prophet Isaiah respond when the Assyrian king threatened them and insulted the Lord? Nakikita niyo po ba? Okay po ba yung screen? Clear po ba sa inyo? Actually, amazing yung response ni King Hezekiah tsaka ni Prophet Isaiah na ginawa nila. Actually, pwede naman silang magdagdag ng walls, di ba? Or magdagdag pa ng mga towers, or mag-ipon ng, or magdagdag pa din ng mga ano nila, mga weapons para, alam mo yon, para ma-defend nila yung people of Judah. Pero anong ginawa nila? 'Di ba? But instead na ganun yung gawin nila, they paused. They moved their focus from what they can do and shifted into what the Lord can do. So, itong passage natin, hinati ko po sa dalawang points. Ang unang points po ay, anong ginawa nila? They pause. So, first point is pause to praise. So, sabi sa verse 10 ng Psalm 46, "Be still and know that I'm God." Bakit kaya kailangan tayong i-remind ng Lord to be still? Meron ba sa atin dito na experience na mag-order sa restaurant tapos distracted yung waiter or yung tao sa counter? They know in their heart, in their heads, that they have to focus and listen to you as they take your order para di sila magkamali ng punch or ng call sa kitchen. Kaso kung ano-ano yung inaasikaso, na-experience nyo na to, di ba? So sila yung ano-ano yung inaasikaso nila habang nag-order ka. Kaya ang ending, kailangan nilang i-void or minsan nasisend nila yung maling pagkain or maling order. Do you think sometimes katulad tayo nung order taker na hindi nakafocus? When we experience something challenging or go through some trials or testing, ang una nating dapat gawin is to call upon the Lord, 'di ba? Na manalangin tayo, kumbaga tumawag tayo sa Lord. Pero as human, napaka-impatient natin. 'Di ba? So, minsan last resort pa si Lord. So, yes, tatawag tayo sa Lord, pero alam niyo 'yon, parang at the back of our minds, meron na tayong plano. Tayo pa rin yung nasusunod. Kahit na kulit na tayo sa answered prayer ng Lord, tayo pa rin yung nangunguna. Wala namang mali doon. Actually, wala naman, I'm not against that na mag-set tayo ng plans, mag-set tayo ng plano. Pero minsan kasi pag yung sobrang exhausted na tayo, ginawa naman natin yung ating due diligence, 'di ba? Kaya naman natin na ang Diyos ay kumilos sa buhay natin. Kaya kailangan tayong i-remind ng Lord, sabi, "Anak, kalma." Oo, kalma. So hayaan mo naman na ako kumilos. His power can be fully displayed when we allow Him 100% to move. Ngayon, ano yung pwede nating gawin while waiting on the Lord? Well, syempre, human nature, ayaw natin yung walang ginagawa, hindi tayo mapirme. So, what then can we do? Syempre, pray and praise. Pray and praise. Yeah. Being still allows us to cultivate a deeper connection with Yahweh. Prayer is how we communicate with the Lord. This is more of us talking. But when we praise Him, our focus shifts entirely to Him. We acknowledge Him and exalt His character. It helps us remember what He has done and He continually doing in our lives. And it reminds us how to live our lives. It helps us to truly know that He is good. So, as we praise the Lord in our stillness, ito na yung second point natin. We proclaim His prominence. Okay? We proclaim His prominence. Ano yung una? Pause to praise. Now, proclaim His prominence. Sabi sa latter part ng verse, "I will be exalted among the nations.
I will be exalted in the earth. So as we pause, we allow the Lord to truly work in us. We wait on Him to come through, and the Lord always does. He never goes back on His word, and He never goes back on His promises. What happens when we allow God to truly work in our lives? Yung glory niya, yung natataas, di ba? So mas maraming tao yung makakilala sa kanya. Tayo mismo, pag na-experience natin yung something good happens sa ating buhay or God answered our prayers, kanino natin binibigay yung glory? Diba sa Kanya? Automatic sa atin yun, pinagmamalaki natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa atin. Nagte-testimony tayo, di ba? Kagaya ng sinabi ni Ate Beth, ni Shiba, di ba? When we surrender all of our efforts to God, especially when situations are, extra hard, God's greatness shines even more in our lives. The heavier the burden or the harder the situation, the greater the glory of our God gets. So sa kwento ni King Hezekiah and Prophet Isaiah and King Sennacherib, yan yung mismong nangyari when they surrendered finally all their efforts and shifted their focus to the Lord. The Lord came through. He sent an angel to destroy the Assyrian army. Without Judah even lifting a finger to fight. Alam niyo yun, the Assyrian king went home in shame and met his demise in the hands of his sons. While the name of the Lord became more prominent, ito yung maganda. The surrounding nations sent gifts to Judah for the Lord. Ito pa, may bonus pa, pati si King Hezekiah meron din. So, sabi ko sa inyo, mabilis lang eh. So, in conclusion, di ba? So, in conclusion, no matter what's going on in your life, good or bad, there's always a reason to praise Him. So, let's pause to praise. Feeling anxious ka, so praise. You can look for Psalm 46. Dull prayer life, you praise. Psalm 103. Getting attacked by Satan, isispain mo si Satan, praise ka. James 4:7. Blessing overflows, praise. Psalm 77:11-14. In need of comfort, praise. Romans 8:28, Psalm 145, and Psalm 46. Faith being tested, you praise. Reflect, mga kapatid, reflect on how God has strengthened you, rescued you, reversed circumstances in your life, and reminded you that He's in charge. So let's proclaim His prominence. Let's pray. Heavenly Father, we praise you. Lord, even though it was short, Lord God, but thank you, Lord, kasi you reminded us, Lord God, na mag-depend kami totally sa iyo, Lord. And by this, Lord God, we can praise your name, Lord God, sa lahat ng mga situation na nangyayari sa amin, Lord. You always there, Lord God, to guide us, to lift our heads, Lord God, high, Lord God, to move forward, Lord God. Thank you, Lord, sa maiksing message, Lord, pero very fruitful, Lord God. It's a good reminder for all of us, Lord God. Thank you, Lord, and we love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God po. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, Brother Kino, sa napaka fruitful, napaka malaman na paalala sa bawat isa na talagang ang ating object ng faith dapat ay nasa Panginoon, and pause to praise and proclaim His prominence. Ayan, meron na tayong dadalhin sa the rest of the week. So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay magtapos sa panalangin. Ama namin Diyos, banal at dakila, salamat Panginoon sa gabing ito. Patuloy po kami, O God, na nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, O God, sa kabutihan mo po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat nga po, Panginoon, dahil Ikaw ang patuloy na kumikilos, Panginoon, O God, sa iyong mga anak na patuloy sa iyo nagtitiwala, O God. Salamat nga po, Panginoon, sa gabing ito, sa natunan namin, Panginoon, O God, na
Patuloy na magtiwala, Panginoon, O God, at sa ah, pagtitiwala sa Panginoon ay matutupo kami, Panginoon, O God, na pumanghawak sa iyong mga pangako, O God, at panghawakan, Panginoon, ang iyong mga pangako sa bawat isa, Panginoon, na sa iyo ay nagtitiwala, O God. Patuloy po namin, Lord, idideklara ang iyong kabutihan, Panginoon, O God, sa buhay ng bawat isa ng iyong mga anak na sa iyo ay nagtitiwala, O God. Salamat sa iyong katapatan, O God, sapagkat sa lahat ng oras, pagkakataon, O God, ikaw ay aming papupurihan sa anumang sitwasyon ng aming mga buhay, Panginoon, O God. Ikaw po ay aming mapapanghawakan, O God, sapagkat ikaw ay Diyos na matapat, Diyos na kumikilos sa buhay ng iyong mga anak na sa iyo ay nagtitiwala. At sa gabing ito, O God, sa pagtataas ng aming mga kamay, O God, mayaman mong ipadali, Panginoon, ang daluyan ng iyong pagpapala, O God. At gamitin mo nga po ako na iyong lingkod, O God, na kagamitan, kasangkahapan, O God, upang ang iyong pagpapala, ang iyong basbas, Panginoon, O God, ay dumalay sa aming mga buhay, O God. Ito ang patuloy na maitaas, makita, O God, sa aming mga pamumuhay, O God. Church, let's receive the benediction ng may pagtitiwala at pasalamat. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Amen. Tayo po ay manatili at magpalakasan patuloy sa pananalangin sa bawat isa sa breakout room. So, kita-kits po.